So hello, welcome on our another video. So for today we will gonna explain the CI/CD concept now. So the continuous integration and continuous delivery, which is we automate some of the process pagdating dun sa development anak. So from the development, from the testing until the deployment. So usually ang intervention na lang is yung monitoring anak. So simulan na natin. So for our demo, so I have push existing files dito sa aking repository. So meron tayong mga PHP file, meron tayong mga index HTML, and also our Jenkins. So sa ating demonstration ngayon ay gagamit tayo ng Jenkins, which is our pipeline. So this is our pipeline, kung tawagin pipeline engine. So dito sa Jenkins po ay kung meron tayong sample code base at nakapush na siya sa GitHub, so kailangan mo lang isama yung tinatawag nating Jenkins file sa mismong project folder po natin. So dito sa aking project folder, so actually may naka-open na po akong Jenkins dito. So si Jenkins is basically para siyang text file lang na usually it contains the steps or the stage na mangyayari doon sa pipeline natin. So itong part ng token, so pwede mo itong palitan ng git path, so mas secure kasi yun. So dito lang sa demo ko, you may replace the git credentials ID with git path para mas secure, Tapos sa git branch, anong branch ba nung repository? It can be the master or it can be the main, but tayo ay we are working with the main branch kung saan nandun yung mismong code base natin. That is the main directory of our project and code base. And also the Jenkins file will define the different stages, So in the first stage, we will gonna check out that specific branch na dinefine natin from the environment, Then on the next stage, we will gonna set up the Python environment. So bakit po Python environment? Dahil gagamit tayo ng mga Python libraries for this simple pipeline kung saan we run the Selenium test. So si Selenium po, it is used for automation testing. At nagtataka kayo bakit may requirement text na nakasama sa ating pip install. So sinasabi ko lang, I will install the packages that is on the requirement.txt. At kung pupuntahan po natin yung requirement.txt ko, so sorry, medyo magulo talaga ang folder ni sir, So yung requirement.txt, ang laman lang niya is yung mga libraries na i-download. So we have the Selenium in the WebDriver that will be used later for the automation testing. Then also on our Jenkins file, pinatakbo na natin yung Selenium test. So this is our Python file that execute the automation testing. So hindi na tayo nagpa-perform na manual testing nga pagdating sa CI/CD. So yung typical concept. Pero magdidepende din yan sa sa nature po ng project. Especially kung tayo ay naka-React Native and we will gonna perform this unit test. So sa React Native kasi iba pa yung ginagamit na testing tool. We have the Jest. Si Jest, siya yung ginagamit for unit testing sa React Native. So yung magiging laman po ng Jenkins file nyo, usually ay magdedepende din siya sa nature or mismong types of project. So kung mobile application, mag-iiba yan. So on our side, this is basically a simple web app na nagdi-display lang ng mga text. Then on the next stage, so kung siya ay nakapasa dito sa ating actually pwede ka maglagay dito ng if else. So kung pasado sa test ay i-deploy, kung hindi naman ay hindi i-deploy, magpapato siya ng message kung ano man yung error na nangyari during the testing phase. Then on the next stage, nandiyan na po yung deployment. I-deploy na natin doon sa mismong Apache. So the Apache is our web server. So dito lang naka-local lang naman ako. Naka-local
base yung aking web server, nasa mismong device ko lang din. Parang sa SAP pagdating sa Windows. Dito kasi ang nature niya ay Linux yung ginagamit ko. Pero kung kayo po ay gumagamit talaga ng actual web host, mapapalitan po yung ating mga steps, yung mga script. So, usually magiging FTP yan, Kasi sa pagde-deploy ng isang web application, FTP yung ginagamit natin sa pagta-transfer ng mga files papunta dun sa web hosting. So, yun yung mapapalitan dito sa part ng stage na deploy to Apache. Then, suppose, sasabihin ko lang kung okay po yung deployment or the CI/CD, then failure kung hindi naman. So, yan po yung laman ng ating Jenkins file. And remember, this is not a good practice po dito sa Git Credentials ID. So, papalitan mo to ng Git path para ma-hide natin yung mismong ating path or personal access token. So, hindi po natin dapat yan ipinapakita sa ating Jenkins file or repository. Then, i-ex ko na yung aking Jenkins file. Babalik ako sa aking virtual machine. So, sa aking virtual machine, so ito yung aking Jenkins. So, pwede niya i-install this Jenkins using the sudo apt install Jenkins. Ay, sorry. So, may iba pang way sa pag-install ng Jenkins. So, hindi pala yung way. So, magpo-provide ako ng guide regarding that part. So, kung makikita ninyo, maglalagay ako ng non-existing. So, on my Apache, execute ls. Then, kung makikita ninyo, this is the following PHP files or HTML files na meron ako. So, maglalagay ako ng isang PHP file na hindi naman nag-exist. Module 3. So, si module 3, basically, hindi siya nag-exist sa aking mismong web server. So, ang mangyayari ay as a developer, for example, nagawa ko ng module 3, I will just execute nano module 3.php. So, nakalagay lang, maglalagay lang ako ng PHP file na echo this is module 3. So, huwag kakalimutan ng tamang syntax. Then, lagay lang ako ng h1. Then, h1 end tag, dito, h1 end tag. So, pwede kong lagyan niya ng style. So, ang style nito magiging background color. So, this is basically an inline CSS na. So, black. Then, lagay tayo ng color din for our text. That will be green. So, isa-save ko ito. Then, I will basically push the commits, the changes. So, I will execute git add the recently created file, module3.php. Then, git commit. So, usually on the git commit, naglalagay tayo ng message. Ano ba yung nilagay nating changes? So, module 3 added. And kung makikita ninyo, balik tayo sa ating virtual machine. So, hindi pa naman nag-exist si module 3. So, kailangan, kapag nag-push ako nito, at nirebuild ko yung aking pipeline engine, nirebuild ko sa pipeline engine, kailangan ma-add ito papunta doon sa deployment. So, kumbaga, we automate the whole process pagdating sa development, from development testing to the deployment. So, now I will push this, git push on that specific branch. So, I push on the main branch dun sa aking repository. Git push origin main. Then, after I execute the git push origin main, ay manual yung intervention ko munang gagawin. Mamaya i-demo ko yung using triggers. Then, I will manually run my pipeline. So, itong una kong pipeline, meron siyang error. So, hindi ko na siya inayos. So, dito na lang ako nag-focus sa padalwa kong pipeline. Then, nag-execute daw siya. So, sorry, nasa Jenkins tayo. So, ayan, nagbi-build na po yung ating pipeline. And you can see the different stages po na isinet natin from our Jenkins file. So, nagbi-build na siya dyan. But,
si Jenkins file po ninyo, kailangan nakapush din siya sa repository. Kasi once you execute that, hahanapin ni Jenkins yan doon sa ating GitHub repository. And we see the following stages. So, pinapatakbo na yung Selenium test natin or the automation testing. Then, dinideploy na sa Apache and deploy na siya sa Apache. And to verify na nag-reflect yung ating changes sa deployment, pwede tayo mag-execute ng ls. So, on our first ls, so wala po si module 3. So, kaya pag kailangan kapag in-execute natin sa ls, nandiyan na si module 3. And as you can see, ito si module 3. Nandito na siya sa ating web server directory. Then, kailangan kapag ni-refresh ko to, may lalabas, hindi na siya not found. So, wait. So, meron yata akong error sa aking module 3. So, let me check. Sorry. Check ko muna, nano module 3.php. Sorry, hindi ko siya nilagyan ng PHP. Pero, actually, sa ibang web server, pwede yung naka-short tag si PHP. Subukan ko lang. Baka kasi ganun ang problema. So, push ulit tayo ng commit, debug. So, magbabaguhin ko lang yung message. Sorry. Kailangan nating i-add ulit yung file na binago natin. So, minsan na-skip ko yun. Git add that specific file, module 3.php. Then, git commit, git debug, git push, origin, main. So, papatakbuhin ko ulit yung pipeline. So, kung inanano natin si module 3.php, wala pa siyang tag dito. Kailangan, pag nag-run natin to, maradagdag yung changes na nilagay natin dun sa code. So, patakbahin na lang ulit natin yung pipeline. So, set up the Python environment again. So, yung pagpapatakbo po ng pipeline natin, may times na medyo matagal yan. Depende sa mga stages na sinet natin at sa lakas na internet. So, currently kasi ako po ay naka-hotspot lang sa akin po dahil wala akong internet sa bahay eh. Parang sa phone lang naman ako usual nagre-rely ng mga ano. Then, we run the Selenium test again. Then, na-deploy na sa Apache. So, let's check kung nag-reflect siya. Ayan, nag-reflect na siya. Ano? So, yung na-debug natin, nag-reflect na po. So, check natin kung nabago yung module 3. So, you can see, nadagdag yung PHP. So, but the problem here is, hindi siya ganun kaganda kung manual, kada push mo ng kada time na magpupush tayo ng commits, ay i-manual build din natin itong pipeline natin on the Jenkins. So, the usual approach kasi ay we use triggers. So, yung si triggers, meaning kapag may in-execute akong push or changes from our repository on the main branch, kailangan mag-automatically build din si Jenkins. Hindi natin siya manual i-build. So, I will click this, how to configure our pipeline. I will click this. Then, punta ako sa configure. But actually, nakaset na to dun eh. Papakita ko na lang paano ko siya sinet. So, skip those part. So, sa triggers, we will just select the GitHub hook trigger for Git SCM pooling. So, i-check ninyo. Then, for our pipeline script, so I use the Git. Then, sinet ko lang din naman yung repository. Then, sa credentials, actually, add lang ninyo yan yung personal access token ninyo and your username sa GitHub. Tapos, we have specified the main branch. So, main branch or master, depende po sa inyo kung ano yung gusto ninyong branch na gamitin for our CI/CD pipeline. Then, save nyo lang yan, but hindi ko na yan i-click ang save dahil po ay na-configure ko na yan, na-save ko na yan actually. So, ang gagawin ko,
para magkaroon ng automatic building process once I push the changes. So, pupunta lang ako kay Jenkins ulit sa homepage ng Jenkins. Ay, isa-set nyo muna yung triggers na yon doon sa ating GitHub. No? So, magsiset din tayo ng settings sa ating GitHub. And actually, I use ChatGPT dun sa pag-aayos din yung ng pipeline na yan. Kasi medyo matilti din mag-set up ng pipeline, but it is worth it kapag nakapag-set up tayo ng pipeline natin. So, punta lang ako ng GitHub. So, punta kayo ng GitHub. Then, punta kayo sa target repository ninyo na gusto ninyo mag-implement ng CI/CD pipeline. Tapos, puntahan po ninyo ang settings. Then, after ninyo magpunta sa settings, hahanapin ninyo sa settings ng repository yung tinatawag nating webhooks. So, click the webhooks and pwede kayo mag-add, pero ito kasi existing webhook ko. So, I will click the edit para makita ninyo yung aking. So, i-verify ko lang yan kasi medyo sensitive si webhook sa yung details ng webhook. So, so kailangan niya din ng verification. Punta lang ako sa webhook. So, iyan ako na lang to. So, okay lang naman makita ninyo to. Kasi si repository ko naman ay for educational purpose din. Kasi ginagamit ko to sa college. Sa pinuturo sa college sa cloud computing. Now, magtataka kayo, saan nang galing ito? Saan mo nang galing ito, sir? So, this link, on the production process kasi, ang nilalagay nito is the public IP address nung server o nung device. So, dito lang, kaya siya nakaganto. Gumamit ako ng port forwarding kasi wala naman akong existing public IP address. So, hindi kagaya sa mga VPS. Ang ginawa ko, para ma-access ko si webhooks, gumamit ako ng ngrok. So, ngrok is a proxy tool used to port forward para makapag-forward tayo ng traffic on the public side. So, kung gusto mo maging public ang website sa panandalian, pwede kang gumamit ng ngrok. So, dito sa part na to, pwedeng pag production grade, so papalitan nyo to ng public IP address ng VPS. But on our instance, tayo po ay nagamit ng ngrok. Para temporarily, pwede tayong makapagbato ng traffic papunta dito sa ating virtual machine. So, ang ginawa kong command, I will forward the port for a specific I will forward it on port 8080, which is used by Jenkins. So, yun yung ating pipeline engine. So, I will run this. So, nakakonekta pa po siya. So, ayan. So, makikita ninyo, nakakonekta na tayo doon sa ngrok. So, nagpapato na siya magpo-forward na siya papunta doon sa ating local host 8080 ng ating tawag dito, ng ating virtual machine. Actually, nasa virtual machine yan natakbo. Kumonek lang ako dyan via SSH para mas madali i-set up. Now, let us try to run some changes. So, punta ako dito kay module 3. Gusto kong baguhin si module 3. Gusto kong pati body niya ay kulay itim. So, gusto ko yung buong webpage will be black at gusto ko ding maset na ito ay kulay dilaw. So, I will go back to my git bash. So, basically kapag nag-run ako dito nag-push ako ng changes, kailangan automatically tatakbo yung ating Jenkins on our Linux. So, tatakbo dapat siya. Hindi na kailangan ng manual intervention. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, i-demo ko ngayon sa inyo. So, Nano ulit tayo. Nano module 3.php. So, gusto ko maglagay ng body. So, lagyan ako ng body tag. So, tatanggalin ko na to. So, siguro, iwanan ko lang na style ay color. Yellow.
Then for my body, I will put a style. So dapat siya ay background, color, black. So gusto ko lang naman parang dinedemo ko lang naman sa inyo yung simple natin pagdating sa development. So simple PHP file lang ito. Then okay na yan. So I will add the following changes or the following file that needs to be pushed. module3.php. Sorry. So git add pala, sorry. Git add module 3. Then ano yung commit? Then nilagay natin module 3 body block. So kung ano yung ginawa mong changes doon sa file na yon. Then git push origin main. At kailangan kapag pinatakbo natin to, may lalabas dito sa ating ngrok na isang transaction or isang connection. Tapos, kailangan automatic din mabibuild yun sa ating Jenkins. So, tatakbo dapat ito. So, execute natin yan. So, yan. Nag-push. Let's see on our ngrok. Merong lumabas yung GitHub webhook which is status 200. So, okay siya. Then, kailangan tatakbo siya dito. So, may times na hindi agad natakbo dyan. You can refresh this. Refresh lang natin. Ayan, tumakbo na siya. So, minsan kasi hindi real time itong si ano. So, tumatakbo na siya, kita niya. So, antayin na lang natin matapos. So, kung i-refresh natin to, hindi pa reflected ang changes. So, kailangan natin tapusin yung pipeline. So, medyo mag-itay lang tayo. So, kung naiinip ka, check mo yung mismong stages. Nasang stage na ba siya. So, pwede mo i-click kung nasa testing process pa ba. So, pipeline overview. So, ito kasi maganda kasi dito. So, ayan, hindi pa siya nag-e-end eh. So, deployment completed daw. So, let's see kung nag-reflect yung changes. Kita ninyo. So, kita ninyo guys, na nag-reflect yung ating changes. Let us implement another changes again. So, sa module 2 naman, punta tayo sa ating module 2.php. So, this is red. So, masakit sa mata. So, gusto kong palitan sa module 2. So, nano, module 2. So, gusto ko pa siyang palitan ng maliwalas na kulay. So, I will set the background color as black. Then, yung changes na yun ay okay na sa akin. I will add the module 2 again. Then, module 2, body black. Then, git push origin main. Hanapin ko lang. Ayan, git push origin main. Execute nyo. Then, balik tayo sa ating Jenkins. So, naging dalawa na yung transaction natin on our ngrok. So, punta ulit tayo sa Jenkins, dapat makikita natin na nagbi-build. So, kita natin na nagbi-build na siya. So, kung check natin, masakit pa din siya sa mata dahil hindi pa tapos yung building process. So, pwede nyo puntahan din yan kung gusto nyo malaman nasa stages na ba. So, click the stages. So, tayo sa setup Python environment. Then, so, ito matagal. Actually, depende din sa internet eh. So, naka-hotspot lang kasi ako sa code. So, ayan. Doon tayo sa Selenium test. So, medyo matagal lang. Ayan, tumakbo na natin. Deployment papunta sa Apache. At, okay na siya. So, kung i-refresh natin, dapat magiging black ito. So, kita ninyo na nag-reflect yung changes. And this simple automation process, mas nalilesen natin yung trabaho. So, yun yung kagandahan dito kay Jenkins. Actually, hindi lang naman si Jenkins yung pwede ninyong gamitin na pipeline engine. Meron din naman tayong ginagamit sa GitHub, yung Git CI, also GitLab. So, pwede nyo siyang gamitin. Pero,
Si Jenkins, isa siya sa standard na ginagamit when it comes to the setup of CI/CD. At usually, on the concept of DevOps ay ini-integrate natin dyan yung paggamit ng mga monitoring tools kagaya ng Prometheus and yung pag-display na na-connect na data sa Grafana. So, si Grafana po, ito yung monitoring tools natin na pwede tayo mag-display ng iba't ibang metrics. So, for example, ito nga yung web server natin. Kita natin yung overall metrics ng ating mismong network. Also, the system na tumatakbo sa atin device. So, kita niyo yung CPU and other types of metrics ay nandyan. And that is some simple explanation about how you set up your CI/CD pipeline on Jenkins, and it also integration with Grafana and our monitoring tools. So next our next video, tuturo kung paano naman mag-install nitong Grafana and also yung Prometheus. So yun lang.